listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples.
God, ikaw ang makita sa amin. Yes, O Lord, hallelujah. In Isaiah chapter 11, verse 2, the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord, and he will not judge but what his eyes see, nor make a decision by what his ears hear. But with righteousness he will judge the poor, and decide with fairness for the afflicted of the earth. And he will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he will slay the wicked. Also righteousness will be the belt about his loins, and faithfulness the belt upon his waist. Yes, O God, let faithfulness and righteousness, O God, clothe us as we walk in faith with you every day. Oh, let the Holy Spirit move in our midst, O God. Let the Holy Spirit touch our hearts. Yes, Lord. Fix our mind. Make our hands ready to do what you want us to do, O God. Let the Holy Spirit make our feet swift to move, O God, to go into places and declare your goodness. Thank you, Lord. Hallelujah. Pakanasain po natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Spirit of the living God, the Spirit of the living God, we only wanna hear your voice. We're hanging everywhere. The Spirit
change us, continue to transform us to be in the image of your Son, Jesus. Thank you, O God. Thank you for your saving grace every day. Salamat po, Panginoon. And that we will walk with full assurance that you will remain and be with us all the days of our lives. Oh, we worship you. We worship you. Lord, we would like to speak healing in Jesus' name. We would like to speak breakthrough, oh God, in Jesus' name. Job opportunities in Jesus' name. Yes, Lord. The living God, we only wanna hear your voice, hanging on every word. The Spirit of the living God, Spirit of the living God, we only wanna hear your voice, hanging on every word. Let your name be glorified, oh God, in our lives, in our church, in our families, in our country. We have a sure future because you are the God that we serve, the God who is alive, the God who will never leave us nor forsake us. Thank you, Father God. Thank you. You deserve all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po ulit. Ako po ulit si Sister Japhanie. Meron po bang bago lang po ngayon na imbitahan po kayo? Ayan. May tinuturo po dito si Brother. Bago lang po, nakasama. Sino? Sige po. Ayan. May dalawa po doon. Welcome po sa Harvest Point Ministries Philippines. Salamat po. Palakpakan po natin si Lord sa kanila. Ayan. Later po, papanalangin din po namin kayo. Ayan po. Ngayon po tayo po ay nasa serye ng Power People, a study on the Book of Acts. And this series po ay nagbibigay po sa atin ng paalala na tayo ay mabuhay ng may kapangyarihan. And sobrang nagsakto po siya. Sabi nga po, VBE po ngayon, Vacation Bible Experience po. Ito po ay programa din po natin para sa mga kabataan. And we praise God po natapos po yung sa Baras. Dire-diretso po siya. So from Monday to Friday po sa pangunguna nila Brother Choi, nila Teacher Noemi, and Teacher Maricel po doon, and Teacher Bell. So, nakagraduate po yung mga bata natin doon. And kahapon po, day 2 and 3 naman po, pinagsama po natin yung lesson sa Hanlo Karangalan and kanina po sa Antipolo. So, may ginagawa po ang Lord sa ating simbahan. Ang kanyang pagkilos ay very evident. Amen po ba? Ayan, amen. And yung mga bata, syempre, we're not just after the numbers, but we believe na maraming bata din po ang dinala ng Panginoon. Ayan. So kaya, yun nga po, fearless po kasi talagang superhero po yung team nila. But it's reminding the kids po na maging superhero ng Panginoon. So syempre, babalik po tayo sa Panginoon. The danger comes when palagi pong tayo yung tinitingnan ng tao, no? Yung parang, ay wala si ganito, hindi ako attend ng Sunday school. Or wala si ganito, hindi ako attend ng church. I think yun po dapat yung isa sa mga i-guard natin sa ating mga puso, ang pagtingin. At tayo din po sa mga manggagawa naman, ang pagbabalik palagi sa Panginoon. Dahil tayo, si Lord talaga ang ating superhero. Ayan. Amen po. So, people power, the power of God is in the person of the Spirit of God, the power to create, to call, and to complete. And we pray, as also Pastor Pao said, that as we go through this series, we affirm or reaffirm through our faith and walk in Christ, such power remains ever present.
And maipapasa din po natin to sa iba kung saan man po tayo pumunta. So going back, nag-end po sa power to, yan po, to share din po yung justice, no? Ng God's justice. And God also, yung sharing po ni Pastor Paulo, also focuses po sa effect ng justice po ng Panginoon. May nakaalala pa po ba nun? Ayan, sa justice ng Panginoon. Sana nanonote niyo po yung mga previous din po na ibabahagi. Maganda kung may journal kayo. Ayan, I challenge yung mga old school, Pero sabi po doon, no, God's justice saves, strikes, and satisfies. So the power na tayo din po ay ma-share natin tong justice na to saan man tayo pumunta. And last Sunday po, ito po ay nagsimula na actually si Pastor Pao sa ating serye ngayon. Parang binigyan niya ng fire, no? Dahil ang ating series ngayon ay The Power to Move with God. No? Tayo ay galaw-galaw. Tatapikin mo nga po yung katabi mo. Sabi mo, galaw-galaw. Ang gising. Ayan. Sige. Sabi po sa Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Ayan. Pwede po nating basahin sabay-sabay. Sa bilang ng 1, 2, 3. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ito po ay the Great Commission. And minsan pa naka-focus lang tayo dito, no? Ito importanteng alam natin bilang Kristiyano o kung bago pa lang tayo din pong Kristiyano. Magandang humingi din tayong tulong para ipa-explain, no? Kung merong bago sana makatch natin sa discipleship din. So dito nakikita natin na meron tayong kailangang gawin. Hindi lang tayo nasa loob ng simbahan. Kaya the power to move or gumalaw. Pero naka-anchor din yan sa next verse po natin sa Matthew chapter 22, verses 36 to 40 naman po. Sabay-sabay po ulit nating basahin. 1, 2, 3. Ay, wala pa. English na. 1, 2, 3. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these 2 commandments. So, ang ganda pong makita ng connection. May pinapagawa si Lord, pero palaging hindi mawawala yung pagmamahal. Ayan. So, ngayon tapikin po ulit natin yung katabi. Sabihin, galaw-galaw ng may pagmamahal. Ayan. Galaw-galaw. Hindi palaging galaw-galaw lang. No? Baka merong pinapagawa sa atin si Lord, pero minsan challenge ay na-focus tayo doon. Nawawala naman yung love. So ipapanalangin din natin ang pagbalanse. So sisimulan po ng mga katanungang ito, no? Ang series natin ay ngayon po, The Power to Move with God. Matatagpuan sa Acts chapter 13 to 14. Mahaba po ito, kaya hindi po nilagay lahat po talaga dito ng verse. Baka abutin po tayo bukas. Ayan. Pero ang challenge po ay basahin niyo din po pag-uwi. Ayan, baka may personal reflection din po si Lord. So the questions din po na gusto natin makita is, number 1, what does it mean to move with God? Ano nga ba ang paggalaw kasama ang Panginoon? So galaw-galaw kasama ang Panginoon ng may pagmamahal. Number 2, do you believe that you are moving with God? Sa ngayon ba, isipin po natin, nandito ako sa trabaho ko sa bahay, kumikilos ba ako ng kasama ang Panginoon? Number 3, does it mean that all things will run smoothly in your life when you move with God? Yan, may sagot na agad si Ann. So hindi, no? Tama, pero makikita pa natin. At number 4, what do you do when you encounter hardship despite the presence of God in your life? Ayan. Lalo na lahat siguro po sa atin may kinakaharap ngayon na
hardships sa bahay man, sa eskwela, sa mga estudyante, or sa mga manggagawa. Yan. Ang summary po ng Acts chapter 13 to 14, dahil mahaba nga po ito, sinamarize. Sabi dito, sa Antioquia, inatasan ng Espiritu Santo sina Pablo at Bernabe, Paul and Barnabas in English, na mangaral ng Ebanghelyo. Naglakbay sila patungong Chipre, kung saan hinarap ni Pablo si Elimas, isang bulaang propeta, at nagdulot ito ng pananampalataya kay Sergio Paulo, isang Romanong proconsul. Sa Antioquia, si Pisidia, ipinangaral din ni Pablo ang kasaysayan ng Israel at ang katuparan nito kay Kristo. Maraming hentil ang tumanggap ng mensahe, ngunit sinalungat sila ng ilang Hudyo. Sa kabila ng oposisyon, nagpatuloy sila sa Ikonyo, kung saan mula silang hinarap ng mga tumututol sa kanilang pangaral. Okay. Next, sa Listra naman, nakita natin iba-iba po yung lugar. Talagang yung paggalaw nito, talagang literal, na from places to places. Sa Listra, pinagaling ni Pablo ang isang lalaking lumpo, kaya't inakala ng mga tao na sila ay mga Diyos. Ngunit nang dumating ang mga kalaban mula sa Antioquia at Iconio, pinagbabato si Pablo at iniwan siyang halos patay. Sa kabila nito, nagpatuloy sila sa Derbe, isa na namang lugar kung saan marami pang tao ang naniwala. Sa kanilang pagbabalik, pinalakas nila ang pananampalataya ng mga bagong mananampalataya, nagtalaga ng mga matatanda sa simbahan at nag-ulat sa Antioquia kung paano binuksan ng Diyos ang pintuan ng pananampalataya ng mga hentil. Yan po ang salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita sa Acts 13 to 14. Nakita po namin ang inyong pagkilos, Lord, at pagsama kay Paul and Barnabas, Lord. We pray, Lord, na ngayong umaga, although kami ay nakaupo at nakikinig sa aming mga upuan, Lord, kayo po ay kumatok sa aming mga puso at Lord, makiusap, Lord, kausapin niyo po kami kung saan niyo po kami dadalhin, Lord, sa mga susunod na araw, linggo at buwan or years ng aming buhay, Lord. Sana ay kami, katulad nila Paul and Barnabas, ay maging kagamit-gamit sa inyong kingdom, Lord. So that, Lord, pag dumating ang araw na kami inyong kukunin na, you will tell to us, Lord, na kami ay naging, Lord, faithful sa inyong harapan. At palagi niyo po kaming, Lord, paalalahanan na bumalik at ibahagi lang ang inyong pagmamahal. In Jesus' name, Amen. Ayan. So nakita po natin dito how Paul and Barnabas embark on their first missionary journey, filled with calling, power, opposition, and deep reliance on God. This journey reveals what happens when we move with God. Ayan. And last Sunday, naka-record po yung preaching ni Pastor Pau. Naalala niyo po yung keyword niya doon. Edge, di ba po? Standing, para kang nasa edge, nasa dulo. And now, papatungo ka na sa move, di ba? Ginagalaw ka na. Ngayon po, i-reflect nyo, isipin natin sa ating mga buhay. Nasa edge ba ako ng something ngayon? Sa trabaho, sa pamilya, sa eskwela, ay pwede sa mga estudyante natin. Ano kayang pinapagawa sa atin ni Lord? At ang na-capture ko po doon sa share din po ni Pastor Pau ay stand, 'di ba? Stand and move. Magkaiba. Pero dun sa stand, bago tayo gumalaw, kailangan naka-stand tayo sa ating foundation. So that when we move, hindi tayo ma-fall or masasway kung saan man tayo. Ma-redirect, no? Kung saan ba tayo dapat patungo. So dito po, when God moves with us, nabanggit na po ni Pastor Pau din po noon yung tatlo na God moves with us, a reminder po niya ng pagsama when we move with God. And also, we move on God's promises. Ayan po. But now we'll see, when we move with God, ano pa yung mga ginagawa sa atin ng Panginoon. Number 1,
There's 5 points po dito. When God calls us, yan, God calls and sends us when we move with God. Tayo ay tinatawag niya at pinapadala niya. So tingnan po natin sa Acts 13:1-3. Sabi dito, now in the church at Antioch there were prophets and teachers. Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Ang ganda po dahil dito nakita natin yung ginawa nilang pag-aayuno at pananalangin. And recently din po, 'di ba, na bahagi din po sa pag-share ni Pastor Pao yung nangyaring recent overnight watch po ng pananalangin para sa simbahan. Ayan, sino po dito yung mga naka-attend noon? Ayan, iilan, mostly po sa Antipolo. Sana maulit po. Ayan, personally din po, gusto din po namin sana kaso may event. So, yun po, no. Dito nagsisimula din sa mga ganon yung pagtawag ng Panginoon. Kasi when we fast, di ba po, parang hindi lang tayo nagfa-fast sa pagkain. Sa social media, sa gadget, sa Netflix, ayan, sa sarili na lang din nangungusap. Ano ba yung mga dapat kong ipanalangin? Ano ba dapat yung tanggalin ko muna sa isip ko? Sa ngayon, nandito ka sa nakaupo. Ano kaya yung mga nasa isip mo? Tumatakbo, nagmumultitask yung mind mo. So, stop muna, di ba, po dito. Upang marinig natin ang tawag ng Panginoon. Dahil sa sobrang dami naman minsan ng commitment natin, ayan. So habang nag-preach ako, nagre-reflect din ako, di ba? Pwedeng nawawala din tayo sa goal natin. So dito, no, sama-sama po, hindi lang siya individual. Talagang pinag-pray sila, ayuno ng buong iglesia. At doon, sila na yung napiling ipadala sa ibang lugar. Yan. To anchor these truths, we'll also draw from Paul's reflections in 2 Corinthians 4. This is a verse years later but echoing the same realities. So hindi lang nagtapos sa Acts yung pagkilos nila Paul, no? And sa gabay ng Panginoon. Umabot sila sa iba't ibang churches and isa doon yung Corinthians. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 1, therefore, since through God's mercy, we have the ministry, we do not lose heart. So hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. And to apply, God still calls His people today. He is calling you today. Ayan, tapikin niyo po ulit, baka tulogin na. Sabi niya, tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Ayan, our mission is not earned. It's received by God's grace, love, and mercy. So hindi siya something na parang ako ang pinakamatagal dito, ako lang ang pwedeng mag-mission. So na-earn mo kasi earned mo yun ng years of ano mo. Pero maaring, di ba po, may pinapagawa na sa'yo ang Panginoon. Ngayon pa lang, kahit ngayon ka pa lang pala naka-attend, may pinapagawa na sa'yo si Jesus. Possible po, no? And the mission doesn't start, makikita natin dito sa ambition. Pero nag-start siya sa divine calling. Pinag-pray sila Paul, sina Barnabas, at doon nagsimula ang kanilang mission. And it's the Holy Spirit na talagang naghiwalay kay Paul and Barnabas. And the church affirms. Yan din po yung important ng nasa simbahan tayo, di ba po? May mga taong pinapadala si Lord na mag-affirm na, tama, Ate Sel, tinawag ka dito sa Baras. Ganon. So may mga nasa paligid mo na nagpapatuloy din po sa walk ng Lord at talagang gano'n. Parang Sis Jackie sa music ministry. Sino bang nag-affirm sa inyo? Isipin niyo po doon sa ating mga workers. May nag-affirm ba sa atin? Ayan. And hindi lang siya nag-start na, yun nga, parang magaling ako, kumanta dito ako. Pero nandun yung kagustuhan natin na through this ministry, through this mission,
may mga matatouch akong buhay, may mga matatouch tayong life sa Lord. Even hindi lang sa loob, kundi sa labas pa ng simbahan. Napatingin ako dito la Brother Rudy, di ba po, sa mga seniors, sina Brother Manny din po sa private company, and so on. Ayan. So in 2 Corinthians form din, nakikita din dito na hindi lang sa Acts, pinaral po natin kasi after many years, hindi nagtapos yung pagkilos sa buhay ni Paul. Nagpatuloy po yun, hindi lang siya natapos sa isang event lang po. Ayan. I would just like to share this story. Ayan, napapanahon, si Pastor Pao ay nasa Davao attending conference. Ito po, bago po ako graduate sa university, naging part din po ako ng isang Christian organization. And I thank God kasi yung nagdala po sa akin doon, nung nalaman niyang mag-freshman po ako, kinonect niya po ako sa isang Christian org para kahit na first year college pa lang ako, may sasalo sa akin. So thankful naman po ako dahil itong Christian org, iba-iba po kaming churches and na-expose din po ako sa iba-iba. Yung parang hindi lang ako bread of life pa nun no? Parang hindi lang tayo bread, iba-iba tayo ng churches, pero we are ministering together, we can do missions together. Ang ganda po. So ito po, bago po ako graduate, may isang 1-month camp sa Davao. Ayan kung nasan. So I attended po. 1 month po yun. Student pa ako. And thank God po, thank you kay Daddy, pinayagan niya rin po ako na 1 month. Ayun pa naman yung mga kasagsagan ng patayan sa alam po natin. And may part po dun sa 1 month, may 1 week ng community immersion. And dito po sa picture na to, pinadala po kami sa South Cotabato. So, ito po sa South Cotabato po yan. Mga Tiboli po yung kasama namin. Ayan po. Andito po ako. Ito po. Parang same lang. Ayan po. So, I believe po ito yung magandang experience po sa akin. Although hindi ko lang po siya yung parang after na nakabalik. I had the privilege din po na makausap yung mayor nung time pa po na yun. Tapos parang inaano niya kami na, pag graduate kayo, dito kayo. Ganyan. Parang kailangan po nung mga, when it comes to yung sa resources, yung mga development. So baka po meron dito, sa mga students natin na tinatawag kayo sa ibang lugar, may mga opportunities po dyan. And I also remember, nag-ask din po ako ng dito po sa church before for assistance, and ayan po na maipadala din po dito. So makikita dito na before pinanalangin din po, and it gives exposure. And kahit nawala po ako dun ngayon sa South Cotabato, naniniwala po ako na may mga nagpapatuloy pa rin dun sa dito po, no? At merong actually yung nakakatuwa po, meron din po silang mini church dyan, kahit sa bundok po yan. Parang aakyat ka ng ilang minutes para makadating sa bahay sa bundok. Tapos yung mga students po, bababa sila, naglalakad lang ng ilang minutes din pababa. Ayun po. And naalala ko, meron din po tayong kapatiran dati sa Young Adult, si Sis Kim Raptos. Ayun, kasama namin din na Ate Sel. May one team din po yung Young Adults na pumunta din po dun sa Kalawis naman. Ayan. So, we also get a chance na makapunta po doon, no? Ayan. Although this mission, panandalian lang, pero I think magandang example siya na kahit anong age mo, bata ka man dito, or baka ngayon, kahit na retired ka na, tinatawag ka pala ni Lord sa ibang lugar. Yes. Pero syempre, nandun pa rin yung connection natin sa Harvest Point, di ba po? Ipagpipray natin, ipapadala natin, pwede nating suportahan. Yes, support po ba tayo? Kahit saan ipadala yung isa sa atin. And pabaliktad naman po, may mga OFW din tayong nasa ibang bansa. Si Brother Rico, di ba po? And si Brother Rico naman, kahit nandun po din po siya sa ibang bansa, nagsusupport po siya sa VBE. Ayan, nag-give din po siya financially. So, hindi lang siya ganun no? Hindi lang siya one way, it can be two way. Ayan po.
And then number 2 po is God empowers us for the mission. Pinapalakas tayo ng Panginoon para gawin yung kung ano po yung mission na pinapagawa niya sa atin. Sabi po sa Acts chapter 13 verses 4 to 12, kung may Bible din po kayo, sabi, 2 of them sent on their way by the Holy Spirit went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. John was with them as their helper. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar-Jesus. So may na-encounter po sila. Who was an attendant of the proconsul. Medyo mahaba na pero in essence, talon po tayo. But Elymas sa verse 8, opposed them and tried to turn the proconsul from their faith. Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, "You are a child of the devil and an enemy of everything that is right about, seeking someone to lead him by the hand." So nakita po natin dito, hindi po smooth sailing yung paglalakbay nila Paul and Barnabas. Pero highlight po, on their way by the Holy Spirit. Kasama pa rin sa pagkilos ang Panginoon. Nilibot, no? At merong nagpapanggap din na si Jesus, maaring sa ating pakikipagsalamuha po sa iba when we talk or go to places, there are some false prophets. So we have to be ready as well with that. And here, napakita that God empowers us for the mission. Yun ay isang skill na, or skill from God din po na kailangan natin ma-develop. Ako din po personally, ayan, yung talagang very straight siya. You are a child of the devil. Wisdom, know when to say these things. Kasi minsan ang hirap balansin, sasabihin, judgmental naman Christian. So, yun, I think yung isa po kailangan natin balansehin naman. Pero pag may time, baka kailangan din naman natin talagang correct, but with love. Dito po, no, Derechan. Basta wag nyong, yung papabayaan lang din po, no. Hindi nang natin papabayaan. Pero dito po nakita natin, sa Tagalog basahin ko, sabi niya, ikaw na anak ng Diablo. Wag naman sa sa kapamilya, sa asawa mo pala. No? Ito po yung konteksto nito. May nagpapanggap na then Jesus, tas may sorcerer, ha? Ibang konteksto po tayo. Baka sabihin mamaya sa anak or sa asawa. No? Sabi niya, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ng pandaraya at kasamaan. Hindi ka ba titigil? Ayan. Ngayon, parusahan ka niya, mabubulag ka at pansamantalang hindi ka makakakita. Dito po, nabulag talaga, no? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na in-equip niya kay Paul. Noong din naramdaman ni Elymas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya'y naghanap ng taong aakay sa kanya. And nangyari po yun, may naging effect din po ito dun sa ibang taong nakakita, sumampalataya ang gobernador nang makita ang nangyari at humanga siya sa katuruan tungkol sa Panginoon. Ayan. So sa 2 Corinthians 4:7, sabi din po, we have these treasures in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. We can see how Paul confronts the spiritual darkness. The Spirit empowers him with bold speech and miraculous authority. Not because po sa kakayahan ni Paul, but all galing kay God. Kasi miracle yun po, di ba? Ngayon, parang pag narinig lang natin, nabasa natin, parang totoo ba yung nangyari? Di ba? Kasi unless makakita ka na talagang, may nabulag sa harap mo nung pinag-pray. Pero ito, sabi nga po, the Bible is inspired word din po ng Holy Spirit. This is a grand miracle, but for sure sa ating mga simple po nating examples, meron po tayong mga miracles na maiisip sa ating mga buhay. Ayan. Naalala ko din po, tama po ba yung
memory ko. Si na Brother Ramon din po nung nag-OFW kayo, di ba may mga churches din po. Meron din po kayong parang small group. Pero hindi din po allowed, di ba po? Sa anong country nga? Saudi. Ayan. So, sa Saudi din po. So, minsan naririnig lang natin no, na may mga ganitong pangyayari. Pero totoo pong nangyayari din po ito. Yan. Yun po sa ibang bansa. Meron din po maaari sa within the Philippines, pero sa mga areas ng Mindanao, and so on. Ayan. Naalala ko po itong kwento sa next picture, God empowers us for the mission. Meron po isang picture po dito ng para na po siyang lumpo. Pero this is true to life po, no? Doon po sa na-share ko din po kasi kanina sa Christian org ko po. Umattend po ako ng 55th anniversary po sa Los Baños. And sabi ko, very fitting kasi na ma-share ko din po yung mga natutunan ko. Yung hindi lang ako umattend, para ano ba yung ni-reveal ni Lord. May isa po doon, isa din po siyang alumni, tapos nasa US naman po siya. Pag tinignan mo siya nung una, hindi naman namin kilala po lahat kasi coming from different generations po. Naka-wheelchair po siya, tapos yung itsura niya po, baka dahil po dun sa stroke, mukha po siyang hindi naman malungkot or parang NR lang po, no reaction. Kasi nga, maybe because of the effect po ng stroke. Pero nung nasa gitna na po ng program, siya po pala yung isa sa mga sharer ng gawa ng Lord, ng move ni Lord dun sa Christian org po. And nalaman ko po na siya po pala ay galing pa ng US. So, galing pa siya US, pero Filipina po siya. Tapos, pinadala po siya doon ni Lord. It come to a point, nagkaroon po sila ng connection sa mga people na may kaya to afford at natanong siya ano yung gusto niya pagtatanungin siya kung meron siyang parang maraming pera, ganyan. At ang hiningi niya po ay malaking bahay. So, na-bless po siya ng Lord. So, para naman po dun sa mga bless ni Lord. Bless po siya ng Lord. And it came to the point na yung bahay na yon hindi niya po para lang sa pamilya niya. Ginawa niya po yung bahay na yon para sa different nationalities coming to US. Nag-i-invite po sila doon. Tas hanggang sa lumaki na, nagpapakain sa mga nationalities na, di ba pag pumunta ng US, maaring walang kapamilya, or lalo na yung situation ngayon sa US na ipag-pray din po natin. Ganun po. But yun yung story niya. Hanggang sa na-stroke siya, meron din silang mga ibang nationalities na na-invite at na-feed, napakain. Not just napakain, na-sharean din po ng salita ng Panginoon. So it's a good reminder din and paalala no na nasa ibang bansa ka man, maaring hindi man ganon ka-favorable yung kinakatayuan mo, pwede kang gamitin ni Lord. Or at the same time, baka naman na-bless ka ng sobra, it becomes a burden na rin naman sa atin. Or baka sa sobrang blessing, napunta na sa gambling, napunta na sa ibang bagay. Baka kinakausap pala tayo ni Lord na iayusin natin financial din natin kapag tinatawag din naman tayo sa kanyang gawain. Katulad din nito. Ayan po. And the third point is God strengthens with boldness. Ayan. Sa Acts chapter 13, 44 to 52. Sabi po dito, if you have your Bible din po. On the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy. They began to contradict what Paul was saying and heap abuse on him. Then Paul and Barnabas answered them, "We had to speak the word of God to you first. Since you reject it and do not consider yourselves worthy, we now turn on to the Gentiles. For this is what the Lord has commanded us. I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth." Ayan. Pag naririnig po natin ang salitang Gentiles or Hentil, ayan, ano po kayang pumapasok sa ating mga isip? Ayan. So parang sa ating current generation ngayon, ayan, parang
Nung time na yun kasi yung mga Jews sila talaga yung originally sa Old Testament na parang tinawag ni God. And itong mga Hentil, kung baga sa generation siguro ngayon, ito pa yung hindi talaga originally na called by God. But it's a challenge kasi nung kinuha na ni God si Jesus at ang Holy Spirit ay nandito, nasa atin na yung task din na i-share siya sa ibang mga tao. So yun yung Gentiles. Sometimes na yung tinawag ni Lord, yun talagang unang nakarinig ng about kay Lord, yung mga Jews, some of them pa ay paaring nare-reject yung salita. So ginawa na nila yung kanilang role, shinare naman din nila. Pero at times, nakita natin na maaring pinapadala na rin tayo sa iba, no? If you do your part din doon sa kung saan ka nagsimula din, no? So, ayun din. So, makikita natin dito and again with boldness or yung tapang din na sabihin yung dapat sabihin. So, God strengthens Paul and Barnabas. Ayan. Sa next po, sa 1-7, sabi din doon, in another place na naman, in Iconium, Paul and Barnabas went as usual in the Jewish synagogue. There they spoke so effectively that a great number of Jews and Greeks believed. But the Jews who refused to believe stirred up the other Gentiles and poisoned their minds against the brothers. Paalala po to sa atin, sana hindi tayo humantong dito, no? Pero kailangan po natin tong basahin at mag-reflect at palaging paalalahanan na even within sa loob, 'di ba po, maaring nagkakaroon ng agawan, pinoison pa yung mind ng mga sineran, ganyan. So Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord. Time, sabi nga kanina, sa mga paalala sa tatay, presensya. Yan. Very important na yung time natin ay talagang inaalat natin sa mission ng Panginoon. Yun nga po, hindi lang siya one time, big time, pero yung pagsama. So the people of the cities of verse 4 were divided. Some sided with the Jews, others with the apostles. There was a plot among both Gentiles and Jews, together with their leaders, to mistreat them and stone them. But they found it out and fled to the Lycaonian cities of Lystra, where they continued to preach the gospel. Sobrang move. Galaw na galaw sila kasi kung sila ay talagang pinersecute doon, nagpatuloy pa rin po sila sa ibang lugar. Grabe, no? Parang ma-imagine ba natin yung sarili natin ngayon na gawin yun, no? Sabi nga po sa 2 Corinthians 4:8-9 din on another verse, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair. Ayan. Pwede niyong isipin sa inyong personal walk with the Lord din po ba, no? Ano ba yung mga pinagdaanan nyo kung saan nagpatuloy kayo? Ayan. I-affirm niyo po yung sarili nyo. Isipin niyo po yung specific. Kung ikaw ay lola at lolo na ngayon, pero nung estudyante ka, ito yung pinagdaanan mo. Nung anak ka pa lang, ito yung pinagdaanan mo. Pero tinawid ka ng Panginoon. Ayan po. Boldness doesn't mean the absence of struggle, but it means we keep going in the struggle, trusting God to uphold us. So despite intense opposition, Paul and Barnabas speak with boldness, even when they're rejected. They don't retreat, but they stay faithful. And sana tayo din po ay maging faithful kay Lord. And second to the last po, ito po yung kahit mawala na din po lahat, God centers us on Christ and His love. Babalik tayo palagi kay Jesus. Sabi nga pag nawala na si Jesus sa ating mensahe, baka isa na rin tayo dun sa mga prophet na false prophet. Sabi po sa verse 14, Acts chapter 14 verse 8-22, starting with 14 na lang po. But when the apostles Barnabas and Paul
heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd shouting, "Friends, why are you doing this? We too are only human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made the heavens and the earth and the sea and everything. In the past, He let all nations go their work." And focusing on Jesus, He has shown kindness by giving you rain from heavens and crops in their season. Yan. Dito po kasi, sa 14 na po nag-start. Pero kung babalikan nyo po, kaya I challenge you to read the Bible later, Acts 13:14. Kung baga nakita yung mga miracles and gawa ni Paul and Barnabas, sila na yung parang tinuring na God dito sa ano na to. Pero kaya po may di ba po, no? Talagang medyo ano naman, over, pero talagang yun yung ginawa nila nung parang sinabing kong, Nay Ayin, galing mo naman, sinasamba na kita. Sinasamba na, tapos si Nay Ayin, nag-tore ng clothes. No, it's not me. Si Lord lang yon. So parang ganun yung na-imagine mo dito talaga, no? Pero yun yung sabi talaga na nangyari. Tapos hindi lang niya sinabi na si Lord talaga yon. Tapos dinagdagan niya pa, si Lord yon na lumikha ng langit at lupa na nag-provide. They always bring it to God. So God centers us on Christ and in His love. Sabi din po sa 2 Corinthians 4:5 and 11, "For we preach, or what we preach is not ourselves, but Jesus Christ the Lord." And it reminds us that ministry must always point to Jesus. His love is not just our message, it's our motivation, it's our strength and our reason. Jesus' love for us. And we can see it, no, that even after being stoned, nagpatuloy pa rin sa mission, sila Paul, being a living example of Christ's love and endurance. And sa mga previous din po na nagbahagi ng people power po sa ating series, nadaanan din po yung life ni Stephen. So isa din po yun sa nakikita nating pag-center sa love ng Panginoon. Another picture po, ayan, last picture before our last point. Ayan, ito po yung na-share ko po sa Baras. Very inspiring din po. Dahil nakikita natin na nakasenter din po ang ito sa love ng Lord. And hindi sila, kahit malayo pa, ayan, di ba? Kahit malayo, kung wari ka na Teacher Sel, ka na Teacher Noemi, talagang they made it to a point na pumunta din po doon. And nakita naman po ang Lord ang kumikilos. Talagang they're pointing it to the Lord, not to themselves. Ayan. Di ko naman naririnig Kuya Choy na kami to. Ayan. Talagang gawain to ng Panginoon. Siyempre, marami pa po sa outreach din natin po na Sis Jovi and sina Kuya Nomer din sa Karangalan. And yung isa po ay Doctors to the Barrio din po. Ayan. Meron din po akong kasama before nun na nag-share naman siya na even though part siya ng Doctors to the Barrio. Ito pa ay mga doktor, no? Means, sino pong doktor? May doktor po ba dito? Conductor. Or Dr. Kwak-Kwak. Joke. Hindi, ayan po. Meron po tayong mga kasama. Siguro nasa ibang ano lang or sa Antipolo or nakasama. So, ayun po. May isa din pong kwento ng isang doktor naman na hindi sa private ito, no? Talagang when you say Doctors to the Barrios, they go to reach to the other places. So, itong kakilala ko po na nagkwento siya, no? Na pinadala kahit na pwedeng dito naman siya sa magandang lugar or hospital, pwedeng siya ay pinadala doon. Pero at the same time, hindi siya disconnected sa simbahan ng Panginoon. Kung ano yung nagagawa niya doon, sinishare niya din to inspire din po yung mga tito. And doon, hindi lang healing of the body, maaring nandun din yung pag-share niya sa nagagamot niya. Ayan po. And last point po is God multiplies the work. Sa Acts chapter 14, 21 to 28. Ang daming nangyari, 2 chapters yun, but it ended with, they preached the gospel in that city and won a large number of the disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch.
bumalik po sila. Ayan. So, babalik tayo. Ayan. Dito tayo. Kung saan tayo plinant ng Lord. Ako, plinant ako din dito dito po sa Harvest Point. Then, they returned to and strengthening the disciples and encouraging them to remain true to their faith. We must go through many hardships to enter the kingdom of God. And Paul and Barnabas appointed elders for them in each church with prayer and fasting. Babalik po, nandun pa rin yung prayer and fasting. So, tinatawag po tayo pabalik. Andito po yung salita na ulit-ulit. Committed them to the Lord in whom they had put their trust. And fast forward sa verse 27, arriving there, they gathered the church together and reported all that God has done and how He had opened a door of faith to the Gentiles. So meron silang church pa rin, no? Local church na binalikan at inispread po nila yung work po na nangyari. And sa 2 Corinthians 4:15, all this is for your benefit, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. So to end, when we move with God, He multiplies the impact. But ang ganda pa kasi sa first point to the fourth, hindi naman po sinabi doon na goal nila agad na magparami. It's an effect sa dulo, di ba po? It's an overflow na dumami dahil ito yung mga nangyari. Despite the persecution, they remained faithful, nagpatuloy po. Ayan. He multiplies the impact of our faithfulness. Our obedience will become someone else's breakthrough then. Ayan po. Sabi nga po ni Paul, last quote from Paul from 2 Corinthians 4:16 to 18, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. And our calling is real, totoo. Our power is divine. Our message is Christ and His love. And our outcome is multiplied grace. So hindi lang po to sa mga talagang nagmi-missionary sa ibang bansa or ibang Luzon, Visayas, Mindanao, starting po sa ating mga pamilya. Ayan, I'll end with the story. Last week lang po ba yun? Last week pa nung kinuha ng Lord yung lola ko. And hindi po perfect, syempre, yung buhay niya bilang tao. Pero isa pong sinishare namin is how she, kahit may nagawa man siyang hindi maganda nung pagkabata niya or nung parents niya, pero nung naging lola na siya, sa amin, kahit na lola na siya, kung dun man siya nag-start mag-mission sa Lord, sinimulan niya sa aming mga apo niya na dinadala niya palagi po sa simbahan. So, ayun po. Stay centered when moving with God. Centered, called by God, empowered by the Spirit, not afraid to speak boldly, transformed by Christ's love, established for growth, and renewed in eternal perspective. So, ayun po. Ayun lamang po. And the question is, where is God calling you to move with Him? Are you willing to step out? Called by His mercy, empowered by His Spirit, bold through His strength, centered in Christ's love, and trusting Him to multiply the work. Sa ang salita po ng Panginoon, tayo po ay tumayo at manalangin. Let's all bow down and pray. Lord, kami po ay lumalapit sa inyong harapan, Lord. Nagpapakumbaba, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ang dakilang Diyos na lumikha sa amin simula pa po nang kami ay pinanganak or nasa womb pa lang po ng aming mga nanay, Lord. Patuloy niyo pong siyasatin ng aming mga puso, Panginoon. Kung meron times na meron po kaming distrust or doubt sa inyong kapangyarihan na kami ay baguhin at gamitin, patuloy niyo po kaming katagpuin through our personal reflections, through the people, Lord, na kumakausap sa amin, and through our church, Harvest Point, kung saan niyo po kami dinala ngayon. Lord, linisin niyo po kami mga puso, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kung may nagawa po kami before you in our minds or in actions na nagkakos, Lord, na
mag-guilty kami na bumalik sa inyo. Di na kami makagalaw, Lord. Di na namin marinig ang inyong boses, Lord. Help us, Lord, to listen to your word, to seek you sa salita mo sa Biblia. Lord, if needed, to also pray and fast, Panginoon, for the things na nakaka-distract sa amin, Lord. Di man pagkain, maging social media, or mga anumang ingay ng mundo, mga balita minsan. Pray na, Lord, marinig namin ang inyong salita. Help each and everyone na nandito in the Church of Harvest Point to really listen to your call on how we will move individually and how we will move as a church, proclaiming the good news of your love and centering on Jesus alone and your love, Lord. We pray, Lord, kung meron man pong mga naka-attend ngayon, Lord, na sinisik ka pa po, kayo po ang pumatagpo sa kanila, Lord. Pray na tanggapin ka po nila ng buong puso, Lord, sa kanilang buhay, Lord. Magpasakop, Panginoon, to believe that you, Jesus, is the only Lord and Savior, Lord. And kayo lamang po, kami ay mamamangha sa inyong gagawin sa aming buhay at sa buhay ng mga nandito at ng simbahan niyo, Lord, to reach to all the nations, Lord, to every family, Lord. We also pray sa mga tatay po na nandito, Panginoon, kayo po ang pumatagpo sa kanila bilang Lord, gabay sa tahanan, Panginoon, of Father. Haligi, Father, as they be standing and solid, Lord, maging solid sila sa inyong pagmamahal na mag-overflow sa kanilang mga wife or anak, Panginoon, or mga apo-apo pa man, Lord. Sila po ang magiging role model din po na sa aming simbahan, Panginoon. At we will see how you are working, changing the lives din po ng mga tatay na hindi perfecto pero may pagkilos mula sa inyo, Lord. We thank you, Lord, and we give back everything to you. Ingatan niyo rin po pa uwi sina Pastor Pao and Sis Maor, Lord. Pabalik sa amin. We thank you and we glorify and we lift you up, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Cause when you speak and when you move, when you do what you, it changes us, it changes what we see and what we see. When you come in the room, when you do what only you can do, it changes us, it changes what we see and what we speak. You're changing everything. The Spirit of the living God, the Spirit of the living God. We want to know you more and more. We're hanging on every word. Spirit of the living God, the Spirit of the living God. We want to know you more and more. We're hanging on every word. Let us all sing together, God is here. Happy Father's Day po. Let us celebrate the goodness of God.